Sabi daw ng Bible, masama daw kasi against. So yung pangkukulang basically using yung mga energies ng nature. Oo. It's either to heal or to curse. Bakit ka naudyok dito sa wika sa witchcraft? Actually walang direct na tao akong matutukoy dito. No? Siguro doon ko naramdaman yung tinatawag na calling. Welcome once again. Nandito na naman tayo sa bagong episode ng Earbender Live. My name is Charles. At kasama ko si Ryan, ang aking mabuting kaibigan na Sorcerer Supreme. Ayun, kasi ang tatalakayin namin ngayon, medyo shrouded in mystery. Okay, so Wiccan? Ano ba ang Wiccan, Ray? Teka, kamusta naman? Okay. Kamusta ang araw mo pala? Okay naman ito. Normal lang, nagturo, tapos ngayon, ito, nasingit natin tong, yun ko, artista na ako. May director na sa harapan ko. Ayun. So yun, Wiccan, ano ba? Pwede mo ba kaming... Okay, nagsimula ito ng mga 1950s. No, basically, ang Wicca is a spiritual path na nagsimula sa England. No? So, kailan to? Bakit siya nagsimula? But 1950s lang yung aking sinasabi. No? Kasi lumabas lang to after mawala nung yung last law against witchcraft sa England. Nung natanggal na yon kasi napatunayan nilang hindi daw totoo. May lumabas na isang na practitioner at nagki-claim siya na totoo naman ng witchcraft. So parang inano talaga at nag-viral siya. Kumbaga kung uso na siguro nung social media, mag-viral talaga siya. Kasi siguro mga 30 years bago yung 1950s, mga 1920s, may isang Egyptologist and anthropologist na nag-try i-root yung witchcraft. So may mga pag-aaral siya, research ka na. Pero alam ko, debatable pa rin hanggang ngayon na ang witchcraft daw kasi nagsimula pa nung unang-unang panahon. Yung mga katutubo. Yes. Panahon ng animism. Hanggang sa animism is? Paniniwala na ang lahat ay merong espiritu. Oh. So, parang close related siya sa shamanism. Yes. Oh. Yun, yung mga panahon na yun. Yung mga nag-uukit-ukit ng mga sa caves. Sa caves. Doon niya ni Ruth, yun ni Dr. Margaret Murray, if I'm not mistaken, no? Sensya na kung, basta yun yung anthropologist and / Egyptologist na nagsabi noon. Meron siyang studies. Pinatotoo yun ni Gerald Gardner. Yun sabi ko. So siya na yung nagbansag ng Wiccan? Actually, hindi. Hindi niya ginamit yung term na Wicca noong mga panahon na yun. Wicca. Ang term niya ay craft or old religion, something like that. Ang term na Wicca that time is W-I-C-A, wala pang hindi pa double C, ay yung kanyang, kumbaga parang kalaban niyan panahon na yun. Contemporary niya. I forgot the name, pero pwede nilang ma-research yun. Something, Charles din yata pangalan nun eh. Oo, alam ko Charles din yung pangalan nun. Sa kanyang term yun. Kaya medyo ironic nga eh. Tapos ngayon ang sikat na term, Wicca. Pero si Gerald Gardner ang tinuturing na father of modern witchcraft. Kumbaga sa kanya na nagsimula kasi sa kanya lumabas kasi. Kahit sinasabi niya na siya kasi ang claim niya, galing daw siya sa isang long na pamilya ng mga witches. Na tinawag niya New Forest Clan o New Forest Coven. Yun. So parang doon daw siya galing, siya initiated, etc. So, ayun, hanggang sa si Gerald Gardner, sumikat siya at may mga sumunod na sa kanya. At isa sa mga studies din, mahilig siyang pumunta sa iba't ibang bansa. At napunta siya sa Pilipinas, no? Wala lang akong evidence. Nationality ni Gardner? Alam ko siya English siya eh. English? So, England? Oo. England talaga siya eh. Pero dahil medyo sakitin siya na parang hindi siya ganong, alam mo yung
may regular na trabaho or what. Talagang alam ko anak mayaman siya eh. Well, di ko pinaka-sure yun, pero alam ko mahilig siya mag-travel. At isa nga sa napuntahan niya, Philippines. Kaya kung aaralin yung path na wika, para siyang pinaghalo-halong practices. Ganun siya. Kasi dito sa Pilipinas, lalo na sa mga hindi nakakaalam, 'di ba? Ang pag sinabing witch, mangkukulam, so may parang bad reputation. Kasi iba-iba naman talaga yung mga kumbaga, iba talaga yung mangkukulam sa witch. Okay. Kasi yung iba yung pananaw natin ng mga mangkukulam dito sa atin. Iba rin naman yung mga Wiccans. No? Pinagsama-sama lang sila kasi parang okay, yan yung version sa bansang yan. Ito yung version dito. Kasi parehas silang nagko-connect sa nature. Parehas silang gumagamit ng energy or tinatawag dating magic. At parehas din silang naggagamot. So, ibig sabihin ba pag mangkukulam is I mean like masama or? Well, sa akin, syempre hindi. No? Pero syempre, I respect yung opinion ng marami, lalo na kapag ang usaping ganyan dahil tayo ay, Catholic country, no? So, part yan. Pero, syempre, sa akin hindi. Parang nga lang yung, alam ko, palasak na to, pero parang kutsilyo lang yan. Nasa gumagamit. Paano yung, kung saan niya gagamitin. Diba? So, yung pangkukulang, basically, using yung mga energies ng nature. It's either to heal or to curse. Yes. Syempre, yung cursing that time, ginagamit yan to defend your self. No? Actually, malawak pa na usapin yan kasi magro-root tayo dyan sa mga babaylan. Pero ibang usapin na yon, tsaka ibang sangay na. So, something ganun din naman mag-lead yung topic na yun. Ayun. So, Wicca or witchcraft is mas related sila sa magic, no? Lahat naman. Depende kung ano yung mo ng magic. Okay. So, kumbaga, actually yung Wicca and witchcraft medyo pinag-uusapan pa yan eh. Kasi hindi naman daw lahat ng witches ay Wiccans. Hindi naman, pero lahat ng Wiccans are witches. Kasi ang witchcraft, very intuitive ang approach dyan. Very spiritual yung approach. Walang rules. Parang may esoteric approach siya eh, no? Yes, pares naman sila, but walang rules. Ang Wicca kasi meron eh. Naglagay kasi si Gerald Gardner ng mga, or di ko alam ko siya naglagay, no? May mga rules na bawal gawin to. Kasi may karma, times 3 daw, something like that. Pero sa witchcraft, wala. Kumbaga, kunyari ako, kunin ko itong stick na yan. Paniniwalaan ko at imamagic ko na pwede kong gamitin ito to heal you. Pwede na yun. Pero sa Wicca, syempre, mayroon pang ritualis yan. Call the quarters, casting the circles, calling the gods and the goddesses, etc. So yun yung pagkakaiba. No? Kumbaga, mas merong theistic approach. Meaning may konsepto ng God yung Wicca. Kasi sa witchcraft naman, lahat okay. Energy. Bakit ka naudyok dito sa Wicca, sa witchcraft? Actually, walang direct na tao akong matutukoy dito. No? Siguro ng panahon na 97, ako noon, syempre bata. May sikat na palabas noon. Hindi ko alam kung familiar kayo. Yung The Craft. Oo diba? Naman. Yung original The Craft. So, panahon yun na ate ko talaga, kumbaga sila yung mga high school to college na ako elementary. Sabi ko, gusto ko to Na-fascinate ako to. Tapos, ayun, doon nagsimula yun. Hanggang sumunod doon, practical magic na, late 90s na. Then pumasok na yung, ayun, Harry Potter na. 2000. Harry Potter. Dire-diretso na. Tapos, ayun, doon ako, nagkaroon ako ng chance na magkaroon ng mga books. So, books. Oo. Natatandaan ko yun. Harrison Plaza pa yun. National Bookstore. Usong-uso pa noon yung mga New Age books.
So about Wicca, witchcraft, etc. Mhm. Binili ko lahat yun. Siyempre, hindi ko pera ng tatay ko. Basta kinuha ko lang lahat yun. Tapos sabi ko, ito yung gusto ko. Doon nagsimula yun. Tapos basa. Hanggang sa 2003 o 2003, first akong nag-set up ng altar. Kumbaga sa Wicca, may gagawin kang altar. Yung altar, andito yung may representation ng 4 elements plus yung pinaka-principal o yung spirit na magko-connect doon sa 4 elements to manifest kung ano may gusto mo i-manifest. So, nag-create ako doon. Nilagay ko lahat yun doon. Tapos unti-unti, sabi ko parang wala naman nangyayari. Siguro talagang may pagka-skeptical talaga ako eh. Kaya siguro ako mismo kinokontra ko yung ginagawa ko. Pero tinutuloy ko pa rin. Siguro doon ko naramdaman yung tinatawag na calling. Okay. Bakit ko ginagawa kahit na kinokontra ko pa rin? Yun. Hanggang sa unti-unti, basa ng libro. Ito na yung pagiging skeptical ko. Bakit kailangan ko mag-cast ng circle? Bakit kailangan ko mag-call ng quarters? Ano ba yun? Sabi ko ganun. Pero hindi ko ginawa yun. Sabi ko, gusto ko lang yung mga spells or mga potions na nakalista doon, gagawin ko. Ginagawa ko lang. Kumaga wala akong target na dapat gawin. Naniniwala kami na we can bend things. So kung hindi ka na okay yung energy mo sa akin, panahon na para gawan ko ng paraan. At okay naman lahat. At mula nun, sabi ko, wala naman palang masama. Naging okay nga kami. Naging okay lahat. After kong gawin yung binding spell na yun. Tapos doon na lumawak yung ano ko na, saan yung masama dito? Sabi doon ng Bible, masama daw kasi against. Hanggang sa doon na lumawak yung magre-research ka eh. Lalo ng kabataan ko, may ako makipagdebate. Minsan pastor, seminaryan, pare. Gusto ko yan. Ayun, hanggang lumawak, nagkaroon na ako ng urge mag-create ng sarili kong grupo. Ayun. Okay. So, anong grupo yun? First group, siguro babagitin ko na lang yung Curanderas Coven, siguro 2008. Coven, no? Coven ang tawag sa. Yeah, Coven term kasi yan ng mga witches na Covenant. Mga after 13 daw, pero pwede naman mag-exit doon. Ayun, nag-create ako ng coven at doon ko na-meet na yung mga kasama ko. Yung iba wala na. I mean, iba-ibang grupo na. Iba kasama ko pa rin. So, kung yung time na parang naging full-fledged na ako dito, siguro mga 2000, mga early 2000 yun. Member kasi ako ng choir dati. Sa Amos Cathedral. So habang kumakanta ng ama namin doon. Di ba? Uso yung mahawak-hawak pa kami. Pwede pa eh. Pero ako, I respect. No? Iba yung pananaw ko kasi sa gods. No? Yes. Kumbaga, I believe in multitudes of divine or God. So, kung si Jesus Christ ang nagsisimbolo sa Catholic, then so be it. So, I respect that every time na doon ako sa simbahan. So, sabi ko, kayo na pong bahala sa family ko kasi sila sa inyo pa. Ako po, medyo aalis na ako. Parang may karoon ako ng sarili kong communication sa kanya. And we call it spiritual connection. Kasi hindi natin kailangan padaan pa talaga sa pare o kung sino man para makipag-usap ka sa divine eh. It's very personal activity. Gets ko yan. So, sa bagay na yun, yun lang ginawa ko. And wala akong naramdaman na yung konsensya at never ako minalas. Sa totoo lang, hindi ko sinabing napakaswerte ko, napaka-successful ko, pero ang meron ako is contentment. Kumbaga, mula nun, feeling ko lahat ng ginawa ko na aligned. Siguro yun lang yung masasabi ko dun na up to until now, wala akong pagsisisi nga, regrets doon. So mula nun, hanggang sa lumawig na yung practices, hanggang sa nagkaroon na kami ng pinaka-patron sa group, which is the dragons. No? We believe sa magic or sa energy ng dragons. Hanggang ngayon nakafocus na ako doon. Hanggang sa nagtatry na rin ako ng ibang practices. Hanggang sa medyo nagagamay ko na paano sila pagsamasamahin. Syempre, with respect pa rin sa bawat isa. Kasi hindi mo sila pwedeng pagsamasamahin sa isang altar eh.
Kumbaga may kanya-kanya pa rin silang pwesto. Something ganun. Hanggang yun, dire-diretso na. Hanggang sa yung grupo ko ngayon, magfi-15 years na kami. Nice. Yun, dire-diretso pa rin. At kaya naman ako tinawag na Supremo kasi nasabi mo sa grupo lang namin yun, di ba? Hindi naman dahil powerful or whatever. Doon lang sa group namin, yun lang yung aming. Kumbaga, tawag doon sa leader. So kung pag napalitan ako, siya na yung Supremo, kumbaga. So, yun nga eh. Bali, ano talaga eh. It's more on energy pag dating sa ganyang practices. Which is, para sa akin kasi it makes sense kasi talaga eh. Na kung ano man yun, tsaka yung sinabi mo na intuitive, tapos kung ano yung mag-resonate sa'yo, di ba? So, dun mo na, lumalawak yung awareness mo sa, kumbaga yung inner knowledge ba? Yes. Di ba? So, ayun. So, punta tayo doon sa group mo, yung Dragons. Draconians ba? Tawag doon. Mas prefer ko tawagin Draconic Wika. Draconic Wika. Kasi may mga nagkiklaim. Pag Draconians kasi medyo may pagka-negative yung... Yes. Sila to yung... Yeah. Kasi, paano ko ba sasabihin, no? Siyempre, nung umpisa, nung nagsisimula ito, lalo na nung panahon ng Catholic era, kumbaga, nagkaroon ng mga rebellion eh. So, automatically, yung mga taong sasalungat sa simbahan, ito sila sa adversary nung which is si Satan, di ba? By the way, si Satan ay hindi nag-exist sa amin. So, wala siyang power over us. Siya nag-exist. So, ang mga tao noon, especially nung mga panahon ng 70s, yung mga rakista niyan eh. Di ba? Yep. So, parang lahat nakamariwana, lahat na lang, di ba? Napaghalo yun. So, minsan, yung witchcraft and Satanism nag-mimix. Kaya, hindi maiwasan na nakocoin na rin yung mga witch as a Satanist. Yes. Hindi po talaga. Napakalayo po. Magkaiba po yan. So, kung may nakiklaim na sila ay witch, tapos or Wiccan, tapos si Satan, medyo contradicting yun. Baka delusional yung kausap nyo, whatever. So, kasi magkaiba yun eh. Ang ano niyan, madalas may mga problema sa buhay eh. You know? Yeah. Diba? Yes. So, ayun. Ano ba ulit yung tanong? Ba't parang nalayo na tayo? Sa Dragons. Ayun, sa Dragons. Ayun. So, bakit Draconian kasi? Yes, bakit Draconian? Kaya hindi ko ginagamit yung term na Draconian. Ngayon, sa Dragons, yung unang coven na sinabi ko kanina na Curanderos kasi, very eclectic kami. Meaning, wala kaming tradition. Lahat pwede. Ina-adapt namin lahat na magaganda at nagawa namin. Ngayon, nagbuo ako ng coven panibagong 2010. Ito yung Maharlikan. Nagawa kami ng sarili naming tradition. At yung tradition na yun is mag-connect sa draconic energy. One of the ancient source of power. Yes. So, ano to? Yung na-research nyo ba to tungkol sa mga dragons? Okay. Unti-unti yan. Hanggang sa lalawak yan. Hanggang sa makokonek sa Babylonia. Pati Anunnakis nga eh. Yes. Pero actually nga, lately may mga realization nga din ako about yan. Kasi nga pag meron ako nababasa at napapanood. Pero inaano ko muna. Inaaral ko muna yung connection ba. No? Kasi hindi napapatunayan yung dragons kasi walang physical evidence. Pero bakit nag-e-exist siya sa bawat old civilization? Diba? So, paano nangyari yun? So, ngayon, isa sa mga kasamahan, si Mitch, maganda yung explanation niya. Yung DNA, napapasa yung emotion tsaka yung memory, diba? So, bakit daw tayo may ganong ba't may dragon tayo kasi natin nakikita? Possible daw, nung unang panahon, ninuno natin, may dragon talaga. So, dahil napasa-pasa yung DNA, kaya
kahit hindi natin nakikita, alam natin sarili natin na nag-exist sila at nag-exist sila. Oo. So, doon nagsimula yung journey hanggang sa, connect naman kami. May mga rituals kami. Actually, yung DNA, may memory siya eh. Yes, yun nga. Diba? Napapasa nga daw. Napapasa. Diba? So, yun. Sige, tungkol dun sa group nyo, sa Dragons. So, ano yung mga rituals na ginagawa nyo? Like, kasi nakikita kita, may parang every weekends. Every month. Halos every month. Every month may gathering kayo, di ba? So, ano yun? Okay, basically, ang wika, merong fina-follow na 8 Sabbaths. Ito ay nakatuon sa nature, yung takbo ng nature. Of course, hindi applicable sa Pilipinas kasi wala man tayong winter, wala man tayong spring. Pero dahil ito ay inadapt sa Pilipinas, nagagawa na ng paraan ng mga mga Pinoy weekends dito kung paano i-incorporate yung... At ganun din, nagawa ko naman. So, ganun yung ginagawa namin. May mga Sabbats kami. For example, ngayon, this coming March 22, we're going to celebrate Ostara, yung pinanggalingan ng Easter. No? So, celebrate kami na about balance yon ng light and dark. So, panahon na yon gagawin namin. Paano kami magiging balanse? Siguro sa mga buhay-buhay namin, physically and sa mundane tsaka spiritual. Normally, ganun ginagawa namin. Meditation, sharing, cleansing, healing. Yan, mga simple stuff na ganun. Actually, ganun lang din. Ang pagkakaiba lang, instead na magtatawag kami ng mga gods, ang tinatawag namin yung energy ng dragons. Yun lang yung pagkakaiba sa iba. Pero basically, same pa rin naman. Same. Kumbaga, kung may nakikinig ng mga wikan, same lang din, dragons sila yung tinatawag namin. Mas laliman pa natin, Rai, yung practices nyo. So, ano yung nabe-benefit sa inyo? Personally? Or sa akin, siguro, kumbaga sa akin, mas lumawak yung pananaw ko sa buhay. Mas nagkaroon ako ng control. Nice. Yun ang siguro yung until now. Kung talagang nagpa-practice ka neto, maiintindihan mo na ang pagcast ng spell o ritual ay hindi talaga ganun kadali. No, magre-require ito ng maraming emosyon at enerhiya. Yes, energy at talaga. So, dapat ready ka sa pwedeng mangyari. So, kung di ganun kalawak yung isip mo, yun yung mga taong napapariwara. Wala pa naman. Hindi sa ina-attract ko ha, pero wala naman akong naramdaman kahit ano. Kasi nung ang laking tulong nung yung guidance mo nung medyo may mga dumating ako sa buhay, nagkakaproblema ako. So, nasasagot mo yung mga tanong ko dati. Like, sabi mo, medyo empathic yung pagkatao ko. So, which is, totoo talaga Kaya lalo kong naintindihan yung sarili ko. Kasi ganito pala ako. Kaya lumawak din yung awareness ko pagdating sa paligid ko, sa energy na naririnig ko sa ibang tao, sa napapanood ko. 'Di ba? So, ang laking tsaka yung mga sabi mo mga cleansing ritual. Nakakatulong din talaga siya. Kasi yung fact na naniniwala ka. Yes. Na galing tapos galing pa sa'yo na supremo. Di ba? Sa amin lang yan. na nakaano sa akin nakaigi sa akin. Lalo na kaya may mga practices din ako na ano ba tawag? Solitary weekend. Pwedeng tawag natin solitary, eclectic approach. May mga may mga ginagawa na akong ritual na basta every morning yun. Every morning may ritual akong ginagawa. So
more on meditation, tapos sun gazing, tapos ewan ko kung nagka-cast ako ng spell sa water bago ko inumin. Yes. May mga ganun na ako eh. So parang may prayer akong ginagawa na so ako pag nagpe-pray ako, hindi ako nagpe-pray na may kinakausap akong ibang kasi yung iba ganun eh, 'di ba? Basta puro lang ako eh, puro pasasalamat, ganun lang para at least kasi kapag di ko talaga gets yung magpe-pray ka tapos sasabihin mo yung problema mo. Parang hindi talaga sa akin nagre-resonate yun eh. So, kapag full of gratitude yung binabato mo, so yung good vibes and energy, yes, 'di ba? Yun yung mo eh, na-attract mo eh. So, ayun. Yun yung mga plus yung mga may mga iba ka pang ayoko lang sabihin. May iba pa akong ginagawa na well, yung paniniwala ko sa syempre may kanya-kanya naman tayo. Yes. Ikaw Catholic ka. Tapos may religion din ako. Ano pa rin ako? Yung yung approach ko lang spiritually is iba na. Kasi ako naniniwala ko yung mga religious na tao, yun yung mga taong takot pumunta sa impyerno. Ang spiritual, naranasan na yun at narating na yung... Sabi nga nila, di ba, yung wala daw religion, sila daw yung mga lost daw. Sabi ko, parang kayo yata yun. Kasi kailangan nyo ng guidance eh. Oo nga. Kami, pwede kaming lumakad kahit saan, gawin ganun. Kasi we've been there. Di ba? Malaking factor yung religion pagpasok ng simbahan noon sa atin sa Pilipinas sa politics. No. Number one yun sa akin. Kasi yun naman ang rason talaga kung bakit sila nagpapalawak noon eh. Para mas makontrol nga daw nila yung tao, di ba? Sa politika yan. Siguro, sa religious views naman or spiritual, kung ano man tawag dyan. Actually, wala akong problema doon. Kasi kung hindi tayo sinakop ng simbahan, baka iba yung kwento talaga natin basically. Baka mas mahirapan katulad ko daw mag-convert. Dahil baka ibang religion yung sumapi or maging dominant nung panahon na yon sa Pilipinas. So ako, wala akong problema doon. Part naman kasi talaga ng lahat ng changes o pagbabago yung chaotic na pamamaraan. So kung malamang kasi magre-react yung manonood na ba't di ako mag-react dun sa mga pinatay ng mga pari nung araw, ng mga katutubo. Kasi part yun. Tama. In every chaos, there's an order, kumbaga nga. Yes. So, naniniwala ako sa grand design na ang lahat ay nakatala na. Tama. At part yun. At ako bilang practitioner, kaya hindi ako galit sa dati kong religion. Kasi kundi dahil doon, hindi ako may enlightened para pumunta rito. Tama. So sa akin, when it comes sa, kung magsabi ko picture, wala akong problema kung sinakop tayo ng simbahan. Siguro dahil hindi pa naman ako buhay na panahon na yun, hindi ko naramdaman mismo directly sa akin. Pasalamat tayo sa 21st century, masyadong malaya na tayo para i-express yung ating So yun, sa akin sa bagay. So, pero naniniwala ka na yung which is yung religion, yung lalo na yung pinakamalaking religion sa buong mundo, may nakikita ka bang it is ito ba yung propaganda or para makontrol talaga? Oo. Diba? Politics nga. Politics. Siyempre, tatanggin nila yan, no? No? Pero alam naman, di man natin kailangan maging historian para sabihin pa yan. Nakikita naman na natin, di ba? O paano naman tayo
namanduhan ng simbahan. 'Di ba? So, naniniwala ako dun syempre. At ako opinion ko lang naman to. Lahat naman ng religion. When I say religion, yung mga organized na group. 'Di ba? Yung may mga sinet na rules. Yep. So, pag may rules, may dapat sundin. Pag may dapat sundin, may dapat sumunod. Yes. Pag may sumusunod, may sinusundad. So, organization yan. So, ang free will mo napapawasan. Ako, yun lang sa akin. So, malamang meron yun. No? Kaya nga siguro ako umalis sa ganong sistema kasi nga, ako, alam ko, free spirit ako. Gusto ko nasusunod yung kung ano yung sinasabi ng intuition. Kasi siguro bilang artist din, di ba, Charles Abuaga? Yes. Dapat, free tayo sa gusto nating i-express. Ang pagkakaiba ng religion sa spirituality. Religion nga, merong set of rules. May dogma. May dogma, yeah. So, doctrine. Doctrine. Sino ba gumawa ng dogma? Di ba? Ang spirituality, wala. Free ka. Ma-enhance yan through experiences mo. Baga, ang nagigain mo sa spirituality ay enlightenment, wisdom. Pag sa dogma, knowledge. Tingin ko kasi, yung pag ganun yung na-trap ka doon sa dogma, doctrine, parang, parang blinded ka sa sarili mo eh. Di tulad kapag spiritually awakened ka, parang though alam mo aware ka na sa nangyayari sa'yo, pero nagsisik ka pa rin eh. Di ba? Nagsisik ka pa rin ng knowledge ng pag doon sa doctrine, hanggang doon ka na lang eh. Kaya, sorry dun sa mga nakikita kong sobrang religious, para talagang may kakaiba silang lalo na yung mga panatiko. Diba? Parang feeling nila sila yung kami lang yung, diba? Kasi nga sila yung maliligtas. Sila nga yung lost eh. So, kailangan meron silang guide. Pag hindi, edi wala. Naalala mo rin yung yung humingi ako sa'yo ng ng parang spell. Tapos, pasalamat ako sa'yo dahil. Okay. Ayun. Ito yung recent. Ay, no una. Okay. Ayun. Ayun, sa mga spell, gayuma, doon? May mga clients ka ba na okay, yung gayuma kasi, kumbaga, doon muna tayo explain sa mo muna terminologies, no? If I'm not mistaken, ito ay term sa bandang Visayas. Sabihin, pang-attract. Pang-attract. So, hindi na ibig sabihin is pang-love lang. May tinatawag din na gayuma sa pera, gayuma sa success. So, yung spell, ano pagkakaiba nun? English yan. Spell is literal. Kung paano mo, kasi nga prayer yan words. Paano mo in-spell, yun ang mangyayari. No? Kung saan magro-root yan, magro-root ulit tayo dyan sa umpisa, which is yung animism, tsaka yung sympathetic magic. So, kung ano yung iniisip mo, ginagawa mo, sinasabi mo, yun yung mangyayari sa realidad. So, sa spell, gano'n. So, kunyari, paulit-ulit mo sinabi. Actual spell na yan. Yung prayer, actual spell yun. Tama. So, yung gayuma, ano ba, kung naniniwala ba ako doon o kung... Hindi. Ano masasabi ko sa gayuma? Ano masasabi? Anong klaseng gayuma? Yung sa love na lang siguro para yun naman kilala no? Sa paniniwala ko, ang mga taong nagagayuma ay may chance na talaga sila magkagusto sa taong yun. Kapag na-obsess yun na yung medyo iba na. No? Kasi, ang gagawin lang naman ng gayuma, kunyari, gagayumahin ko. Ma-attract lang naman siya. Kukunin ko lang naman attention niya. Pag nakuha ko na attention niya, nasa sayo na yun, paano mo palalawigin yung ritual. Kasi yung mga napapanood sa TV, napapanood sa medyo, OA na. Once na nagkas ka ng spell or kailangan mong ito maparating doon sa tao, di ba?
It's either pabulong, pahawak, o kahit ano. Kasi kailangan mong maipasa yung thoughts mo para mas malakas yung essence mo. 'Di ba? Pwedeng pawis mo o ano nang isipin yung essence nyo. Pawis, laway, ihi mo, no? So iba, pinapaamoy o pinapainom para ma-intake nung tao. Kasi nga, tulad sabi mo kanina, basta naisip mo, 'di ba? Pag nakita mong nainom niya yung ginawa mo, lalong lalakas yung thought mo na magkakagusto siya sa'yo. So, lalong lalakas yung kasi so, malaking part ng imagination. Yes. Di ba? Lahat lahat naman sa mundo nanggaling sa imagination natin. Tama. Oo. Di ba? Wala nga, sa philosophy nga, di mo alam ano ba talaga ang totoo Di ba? So, masyadong malawak tong topic na to. Tsaka yung pag-cast ng spell, nasa nagka-cast na yun kung gaano kalakas yung bago ako mag-cast ng spell sa clients, i-read ko muna ng cards yun kung ito ba ay posible. So, cards which is tarot cards. Kahit anong divinatory tools na meron ako that time. Tatanong ko, okay ba? Ginagamit yun para malaman ko yung kung okay ba sa yung energy. No? For example, sige, yung pinakamalala na siguro, third party siya controversial na naman po. No? Sama-sama ko na naman. So sabi ko sa kanya, third party kay. Gusto mo ba yan? Diba? Yun lang tanong ko. Hindi ko sabi na, okay ba sa'yo kung masama yan? Ganun, hindi. Gusto mo ba yan? Kasi pwede ka pagbigyan. Pero alam mo na kung saan ka lang. Diba? Gusto daw niya. Okay, sige. Ritualan natin. At pumayag naman ng divine. Alam ko bakit. Hindi ko na inaalam masyado kung anong rason. Basta ginagawa ko lang. Diba? Bayaran ako Joke lang. Bayaran naman ako. May exchange of energy naman And then, again, intuitive yung mga rate mo dyan, depende rin sa... Depende. Okay. Depende. Kasi may mga sacrifices din ako gagawin. Kunyari, hindi ako kakain na ito, hindi ko gagawin to, for ganito. So, kaya namimili ako. Lalo na, alam naman ako. So, yung particular na sinasabi ko, parang once a week, nag-oorasyon ako para doon. Actually, okay sila ngayon. Pero sabi ko, wag ka magrereklamong nakukulangan ka. Kasi ano ka ba? Sabi ko, kabit ka lang. Diba? Gusto mo maging kayo bilang kabit. So, yun lang ang energy ibibigay sa'yo ng universe. Sino to? Hindi mo na kilala yan. Hindi naman ako. Hindi, kumbaga, client to. Nag-gets niya yun. Yun yung isa masabi ko na, okay, gusto mo yan. Kasi nga, maraming hindi makakaintindi, no? Kasi merong tinatawag na mga, ano tawag dito, yung mga masama, mabuti na paniniwala. Wala ngang ganun sa amin. It's either wrong timing lang o good timing. Yun lang ang tingin ko. No? Kasi lahat naman energy Kung hindi nag-swak ngayon, baka mag-swak bukas. No? It's all about frequency. So, kung hindi swak yung frequency nyo that time, di kayo mag-work. So, kailangan pataasin nyo muna yung frequency nyo. Yun, ganun ko nakikita yung sitwasyon. Yung mga gayo-gayo kasi sa TV na papanood natin, medyo, hindi pa kasi ako nakaka-experience, so wala akong mabibigay na komento dyan kasi medyo skeptical ako sa kanila. Basta naniniwala ko kapag ginayuma mo siya at tumalab, may gusto rin sa'yo yun. Ginising mo lang. Yeah. Pero kapag nawala bigla, pwedeng ikaw mismo nawalan na rin ng sa kanya. So, case to case. Hindi siya yung parang sa movie na may ginayuma kang babae tapos hindi ka na talaga hihiwalayan, no? Hindi talaga siya ganun. Siyempre, yun yung ideal na mangyari, di ba? Kaya yun yung pinapakita sa TV. Ito, isang example to. May kilala ako. Gumawa siya ng sigil. Sigil sa symbol magic. Parang hindi sila maghiwalay ng girlfriend niya. Sigil, yung mga... yung gagawa ka ng symbol? Symbol. Magagawa ka ng phrase, tapos gagawin mo siyang symbol. Tapos magmamanifest na siya sa astral at yun na yun.
Tumalab naman yun for a time. Nung natigil yon, alam mo, binigay niya yung sigil. Kumbaga, nawala na yung purpose ng sigil. Okay. Kasi ginawa niya yung sigil yun para charm daw nilang dalawang magjowa. So, sa'yo yan ha, ito sa akin. Keep mo yan. Na hindi niya sinasabi anong purpose ng sigil. Nung nag-break yung dalawa, sabi, binulik daw sa kanya. Diba? Hindi man alam ng girlfriend. So, diba? Walang forever. I mean, wala talagang absolute. So, lahat may hangganan. Ang barang kasi, ito ay bandang Visayas din to eh. Ginagawa ito kasi nauutusan nila yung mga insekto, yung barang mismo, para mag-manifest sa katawan ng tao. Actually, yung konsepto kasi nung barang, tawas, pangkukulam, lahat yan ay saklaw ng isang babaylan. Nahati-hati lang yan. Pure Filipino witchcraft yung pangtatawas, pambabarang. Yes. Ang energy walang kulay. Siguro gray kung tingin natin. Ang black and white yung tao. Kasi ang energy, very neutral. So, mahabang usapin yan eh. And I think meron ako marirefer na pwede nyo makausap yan na babaylan. Kung paano ba nahiwalay yung mga tiyatawag natin mga tatawas, mga kukulang, mambabarang. Kausapin natin. Pero dati, isang buo yan. Pero siguro nung nasakop na ng mga Kastila daw, kanya-kanya na sila. Kaya isa nag-focus sa magtatawas, isa mambabarang. Ganon. Pero again, hindi ako sure sa bagay. Parang ganon yung pagkakakwento sa akin. So, totoo yun kung yun ang tanong. Totoo yun at hindi sila black magic. Walang ganon na konsepto. How about talisman? Yung mga, may nakikita ko lalo na sa mas social media, yung pumupunta sa kanya tapos may binubulong, parang hinihipan pa nga tapos mga anting-anting, no? Tapos nag-react kagad yung pasyente. Medyo rin ako sa bagay na yun. No? May parang hypnotism na di ko alam na. Marami akong kaibigan kasing nagaganyan, no? Pero siguro, una hindi ko turf yun. Okay. Siguro kung opinion lang, medyo skeptical din ako sa bagay na yun. Lalo na yung mga nagtatawag, yung mga ginagamot ba, sinasabi mo? Yung mga ginagamot. Tapos biglang magsasalita sila. Oo. Medyo ako dun Paano mo matatawag yung espiritu ng buhay? Oo nga. Diba? So, again, pwedeng after mapanood to na mag-react sila sa akin. Pero, again, yun ang tanong ko. Paano mo naman matatawag yung espiritu ng buhay? At pasasanibin mo sa tao? So, ako kasi medyo that may science Meron tayong espiritu sa katawan natin. Pag nawala yan, questionable pa nga kung may ipapalit ka Paano ka tatawag tapos? Diba? Sino ka? Alisin mo yung... Tapos magsasalita sila, diba? So ako medyo ko doon. Wala. Hindi ako naniniwala pero doesn't mean na hindi totoo. Okay? Sa akin lang, hindi ako naniniwala doon. Medyo. Pero hindi ibig sabihin na hindi totoo yun. Hindi ko lang siguro maintindihan pa sa ngayon. Kasi sabi ng isa sa mga masters, di ba nga, di ko alam kung 40 o 50% lang ng utak natin nagagamit natin. At meron siya explanation, hindi ko masabi ko paano ko. Telekinesis? Or? Hindi na meron doon na naaalog sa utak natin na hindi tayo aware. So baka yung mga moment na yun naalog yun. Kaya ganun sila. Okay. Di ba yung mga sapi-sapi? Oo. Medyo ako doon. Pero yung sa talisman, totoo yun. Kasi gumagawa ka lang naman ng mga symbols mo, dasal mo Parang nilalagay mo doon yung dasal para dala-dala mo siya. Oo. Okay. Pero so same as crystals? No, ang talisman at saka ang ano yung isa? Talisman tsaka charm. Charm. Magkaiba siya. Yung mga katulad ng crystals, natural yan. May energy talaga yun. Tama. Kasi bago mabuo yan, thousand years. So isipin mo na lang, naluto yan sa ilalim ng lupa. Yung energy ng earth nandyan. Yung talisman, gawa ng tao. So, doon pala makita mo na yung difference nun. So, yun nga doon ako na-weirdohan hindi naman na-weirdohan, pero halos religious
symbols yung mga talisman. So, kasi gano'n naman talaga. Kahit ano namang religion, may talisman. Iba, hindi lang inaamin na talisman yun. Diba? Yung sa inyo, talisman din naman. Diba? Kasi when you pag-symbol ka, tama. Para saan yun? Pag nakita yon, kayo to. Tong grupong to, ganito. So, yung effect nun. No? So, lahat naman. Pwede kang gumawa sarili mong logo. Logo, yun. So, yun sa Wicca is pentacle. Actually, medyo, wala naman talaga eh. Ito. Noong bandang 70s nga, yung mga hippie or mga hippie. Siguro, mga activism, usong-uso noong 70s. Feminism. Yes. Karapatang pambabae, nilabas nila dyan lahat. Ginamit nila yung symbol ni Venus. Ayun na, isa kumalat na yun. So, ang symbol ng five corners ng pentacle is elements, di ba? Yeah. Air, earth, fire, water, and spirit sa gitna. So, usually yan yung ginagamit nyo sa mga rituals. Kasi naniniwala kami na kapag kompleto yung 5 espiritu na yun, makakapag-create ka. Makakapag-manifest ka. Parang kinuha lang din yan sa philosophy nung sa panahon nila Thales sa Greece. Na naniniwala sila na ang universe ay binubuo ng 4 na elemento. Hangin, apoy, lupa, tsaka tubig. Yun na lang yun. Kasi nga, kumbaga, when it comes to magic, sige. Sa tagal na panahon, nahati na siya, kumbaga, nag-evolve yung tingin sa magic. Noong una, very shamanic yung approach. Hanggang sa nag-develop ang mundo. Meron pang magic illusions, no? Part na yun ng mysticism. So, kung nahati lang yun sa dalawa, it's either shamanic ka or mystic yung dating mo. Meron ng mga philosophy, meron ng mga symbols, gods. Di katulad sa shamanism, ancestral magic, earth magic, animal magic. Sa Egypt, magic din eh. Ay, oo. Ibang alien yata sa kanila talaga, no? Medyo malawak na topic din yung Egypt eh. Pwede. Pero oo, kasi mga pagans din naman din sila eh. Na-fascinate kasi ako dun sa kay Thoth. Kay Thoth, oo. So yun. Kaya ayun, napapaniginipan ko din. Yung mga calling daw yun, naniniwala kami. Pag naginip ka ng gods or God was ganun. Tsaka nagmamanifest siya sa mga calling yun. Sa panaginip ko, minsan sa thought ko, si Thoth. Si Thoth, Ayun, na ano ko siya. Bihira daw mangyari yan. Sa akin, isang beses lang. Hindi ko alam kung kilala niyo si Lord Ganesh. Lord Ganesh ay yung elepante na itsura sa India. Di talaga ako follower ni Lord Ganesh kasi medyo mahirap siyang i-worship eh. Maraming bawal, kumbaga. Pero, meron akong figurine niya kasi may nagbigay sa akin. So, one time, na naginip ako, nakita ko yung pamilya ng kaibigan ko, Macau. Hinabol ko sila, uy, kumusta kayo? Pagsilip sa akin, dala nila yung bata nila. Yung bata, mukhang Bombay. Kasi bakit mukhang Bombay? Tapos first time, nakaamoy ako sa panaginip. Amoy insenso ng Bombay. Di pagising ko, natandaan ko. Sabi ko, parang may something itong panaginip na to. Ni-research ko. Isa sa mga depictions pala siya ni Lord Ganesh. So, ibig sabihin, baka tinatawag niya ako, gusto niyang mag-worship ako doon sa figurine niya. Wala noon, nag-aali ako ng mantra. Isa nag-offer ako ng incense, ng candles. Every Wednesday. Yung hawig din yung Hinduism sa hindi. Sa practices, may mga terms kasi tulad niya, mantra. Well, maituturing ngayon na oldest religion ang Hinduism. Parang sabi nga dyan doon nagmula lahat. Maski sa Pilipinas, di ba yung mga dewata. Lahat konektado sa may pagka-connect sa sa Hindu. Tsaka may part din ng
mythology ng Hinduism, may pagka-ancient aliens din, ano? So, ayun. Ayun, nafa-fascinate din ako sa mythology ng Hindu. Tsaka sa practicing. Ayun, purely esoteric talaga ang Hinduism. Sila nga mismo, lawak eh. Iba-iba bawat lugar sa kanila eh. Oo nga. Tumitingin din ba kayo sa constellation? Hindi ko ginagawa. Okay. Pero kasi, horoscope? Ang kalangitan ay ang pinaka-ancient na kalendaryo natin tsaka orasan, di ba? Yes. So talagang dyan nang galing lahat. Nagsimula ang fascination ng lahat sa kalangitan, di ba? So, astrology, ano sa akin? Kasi lahat naman may gravitational force, may energy. May effect talaga siya. No? Though pina-follow namin yung phases ng moon, kino-consider din namin yung mga retrogrades. Kumbaga, retrogrades is... Ito yung optical illusion lang naman yon na sa liwa daw yung ikot ng planeta. Kumbaga, something like that, ganun. Pero optical illusion lang yun. May explanation sila na kaya ganun ang dating kasi mas lumalapit. Ewan ko. So, may effect yun. Pero ako kasi, minsan, hindi ko siya ini-incorporate sa practice ko. Example, sabi nila kapag ang tawag dito, eclipse, ano daw yan eh. Hindi daw maganda. Maski nung mga ancient, hindi daw wag kang lalabas. Wala. Kaya yung saan ba to? Sa ancient Aztec ba? Nag-aalay, may sinasacrifice sila pag eclipse. Maski dito. Ganun din pala. Di ba meron tayong konsepto ng Bakunawa? Si Bakunawa pala kapag kumakain siya ng buwan. So nag-aalay sila para doon di kanain yung buwan. Ano inaalay nila? Offering? Pagkain. So may ganun din sa ibang bansa. So ako naman, tinry ko minsan na hindi ko sundin yung mga yan. Wala naman nangyaring pangit sa amin sa ritual. So pero yung astrology, may malaking part siya at malaking tulong din siya sa practice namin. Fina-follow din namin yun. Siyempre, yung phases ng moon, yung galaw ng mga planeta, siyempre may energy, lalo yung mga alignment ngayon. So, sa isang banda, nakakatulong siya sa akin personally. Tsaka yung mga sa'yo ko rin natutunan, yung nagtataka ako ba't palaging 11-11, nakita ko sa orasan. Numerology ba tawag doon? Oo, parang nagkakaroon daw nakakita ka ng mga paulit-ulit na number. Tapos sa plate number, parang 333. Noong una hindi ko rin pinapansin yan eh. Nung tumatagal, parang ano ba to? Baka may kailangan. Kaya sabi ko, sige na nga, tignan ko yung pala, sign daw yun. Depende sa numbers. Kapag 11-11, sabi nila angel number. Angel number daw. Nasa right path ka daw. So parang, kung anong pinagdadaanan mo, go lang. Tama yan. Kapag 222 daw, manifestation yata, something like that. Pag 12-12, love life. Pag maganda daw. Pag 12. Pag nga ganun may nangyayari sa akin, kalimitan, malimit mangyari sa akin na ganun. Nagsisync yung mga numbers. Hindi ko na inaalam kung ano yung... kasi parang okay, good thing to. Set it and forget it. Kasi kapag inano mo pa, yung sinearch mo pa kung ano yung... Tapos yung expectation, doon nagkakaroon ng ng bad vibes eh. Ganun din ako. Parang hindi ko na inaalaman ng pinaka-specific meaning noon. Basta alam ko, okay, aligned ako. Okay. Ganun din lang. Bro, promote mo yung yung your mystical shop sa social media. Sige, una, salamat. No. Thank you dahil hindi man first time kong ginawa to, pero parang pinaka-formal yata to. No, formal lahat, no. And thank you, Charles, sa lahat. Yes. Meron kaming mystical shop. Online lang naman to, ang Maharlikan Mystical Shop. Paki-check na lang po sa FB. No? And Ryan Tarot Consultation page. And doon po, kung may mga kailangan po kayo for tarot consultation,
Message lang po kayo doon. Pagka-purchase ako ng mga oils sa'yo. Yan, mga oils, magical oils. Mga ano lang po yon, mga prayer booster, kumbaga. May mga charms din. Hindi pa ako nakakagawa kasi ulit ngayon. So, baka ngayon gumawa na ako kasi na-promote na yan. Natin yan. So, gagawa ko ulit. Ayun. Tsaka Trebles Music. Yes, Trebles Music Studio. By Ginger. Ayun. So, maraming salamat. Anytime. Ayun. So, abangan nyo uli kami sa mga susunod na episode. This is Earbender Live. This is Earbender Podcast. Magandang araw sa inyo lahat.